Hallelujah. Ang Diyos ay maghahari na, talikdan ang tanang sala, manalig sa balita niya. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon At sumaiyo ang rin. mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga apostol, "Pumayo kayo at ipangaral ninyo na malapit ng maghari ang Diyos. Pagalingin ninyo ang mga may sakit at buhayin ang mga patay. Pagalingin ninyo ang mga ketongin at palayasin ang mga demonyo. Yamang tumanggap kayo ng walang bayad, magbigay naman kayo ng walang bayad. Huwag kayong magdala ng salapi, maging ginto, pilak o tanso sa inyong mga lukbutan. Huwag din kayong magdala ng supot sa inyong paglalakbay, ni bihisan, pampalit na panyapak o tungkod, sapagkat ang manggagawa ay may karapatan sa kanyang ikabubuhay. At saan man bayan o nayon kayo dumating, humanap kayo ng taong karapat-dapat pakituluyan at manatili kayo roon habang kayo'y nasa lugar na iyon. Pagpasok ninyo sa bahay, sabihin ninyo, maghari nawa ang kapayapaan sa bahay na ito. Kung karapat-dapat ang mga tao sa bahay na iyon, panatilihin ninyo sa kanila ang inyong bati. Ngunit kung hindi, bawiin ninyo ito. At kung ayaw kayong tanggapin o pakinggan sa isang tahanan o bayan, umalis kayo roon at ipagpag ang alikabok ng inyong mga paa. Sinasabi ko sa inyo na sa araw ng paghuhukom ay higit na mabigat ang ipaparusa sa mga tao sa bayang yaon kaysa dinanas ng mga taga-Sodoma at taga-Gomora. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat at maligayang pagdating sa tahanan ng ating mahal na pong Jesus Nazareno. Pinagdarasal din natin ang mga nasa online, lalo na po ang mga may sakit, nag-aalaga sa may sakit at mga kababayan, kadeboto natin mula sa iba't ibang panig ng bansa daigdig na nais sumama sa misa dito sa Quiapo, sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Atin din pong binabati, tinatanggap Father Joseph Santos mula po sa Holy Family Parish sa Kapitolyo, Pasig. Narito po siya kasama ang ilang mga parishioners para sunduin ang ating mahal na pong Jesus Nazareno para mamalagi sa kanilang parokya. Kaya welcome po, Father, sa Quiapo. Palakpakan natin si Father. Ngayong araw din pong ito ay kapistahan ni San Benito o San Benedicto. Kaya tiyesta po sa San Beda ngayon dahil ang mga pari ng San Beda ay sa orden na itinatag ni San Benito. Kaya't binabati din natin ang mga komunidad ng pari lalo na sa San Beda at sa may Malaybalay at kung saan man mayroon ng mga monghe ni San Benito. Ngayon ay masabi natin pista sa Europa sapagkat si San Benito po ay patron ng Europa sapagkat ang kanilang mga komunidad ang nagpanatili ng sibilisasyon
sapagkat sa mga monasteryo, doon naging kanlungan ng karunungan at habag ng sinisira ng ibang mga tao, na mga barbarians, ang mga lugar sa Europa na isalba ng mga monasteryo, lalo na ang mga libro at karunungan at yaman ng sibilisasyon. Kaya nga, kung ano man meron ngayon ang Europa, masasabi natin ito ay dahil sa pagsagip ng mga alagad ni San Benito. Ang mga monasteryo ni San Benito lalo na ay tanyag sa pagtanggap sa mga tao. Sapagkat bukod sa prinsipyo ng kanilang orden na ora et labora, magdasal at magtrabaho. Kaya mga monghe po, ganun ang kanilang buhay. Nagdarasal at nagtatrabaho. Kaya nga, doon nga po sa Malaybalay, halimbawa, meron sila rong kapihan, meron silang bukid. Ngunit lahat ng ito ay sagisag pa rin ng kanilang pagsalalay sa biyaya at awa ng Diyos. Kaya nga, bagamat marami silang ginagawa, no, sa Europa nga, gumagawa sila ng yung alak pang misa at iba pa na mga pagkain, sapagkat kailangan nilang tustusin kung ano man ang kanilang kakailanganin. Ngunit lahat ng ito'y binibitawan nila kapag kailangang magdasal. At ilang beses sila sa isang araw, madaling araw pa lang hanggang gabi, lahat ay binibitawan nila, nagdarasal sila upang ipakita na sa bandang huli, mapagawa, pag-aaral o anumang gawain, itong lahat ay nakasalalay pa rin sa awa at biyaya ng Diyos. At gaya nga ng sabi ko, ang mga monasteryo ay tanyag sa pagtanggap sa mga tao, sapagkat ang isang prinsipyo ni San Benito ay ang bawat bisita, ang bawat pumupunta, lalo na mga estranghero, ay si Kristo. Ang iyong kakaharapin ay si Kristo. Kaya nga dapat sila'y pagmalasakitan at bigyang kagandahang loob. Kaya nga din nagkaroon sa Europa hanggang sa ibang mundo ng tinatawag na tinanggap sa prinsipyo ng batas na right of sanctuary. Na ang simbahan, ang mga monasteryo ay kanlungan nang wala ng matakbuhan. Kaya nga, dati-rati, maging ang mga tinutugis ng batas, kapag sila'y nagpunta sa mga monasteryo at simbahan, hindi sila pwedeng hulihin o patayin, sapagkat kinikilala ng lahat ng mga monasteryo at simbahan kanlungan, tagapagkalinga, tagapagtanggol, lalo na ng mga naapi at walang mapuntahan. Siguro nga iyon po ay naging kaugalian, sapagkat ganun din naman ang Diyos. Dito sa ating sa Quiapo, 20 oras bukas ang simbahan at walang patid pa rin na nagpupunta sa ating dambana. Kaya nga sabi nga natin, ang dambana ni Jesus Nazareno, tahanan ng bawat Pilipino. Sapagat alam natin sa simbahang ito ang lugar ng mga wala ng matakbuhan. Yung mga sinukuan na sa buhay. Sinukuan ka na ng doktor dahil
Wala nang gamot para sa'yo. Wala ka ng gamot pambili. Sinukuan ka na ng mga mahal mo sa buhay. Pinalayas ka. Ayaw kang patawarin. Iba sa atin na pakiramdam, sinukuan ka na ng tadhana, ng swerte sa buhay. Tad-tad ka ng pagsubok. Kaya nga nung isang araw, sabi nga natin, lupaypay ka na, lito ka na. Ito ang takbuhan natin. Katulad ng paniniwala ni San Benito. Bakit? Sapagkat ganun ang ating Diyos. Hindi nagsasawang pagmalasakitan tayo. Hindi magsasawang tanggapin at patawarin tayo. Kaya nga sa unang pagbasa, nakita natin, sinabi ni Propeta Oseas, na parang may hugot ang Diyos. Kinumpara niya ang Israel na bata pa lang, kinupkup ko na, pinalaki ko na, inalagaan ko, ngunit lumaking pasaway, matigas ang ulo, at lumayo sa akin. Ngunit anong sabi ng Diyos? Hindi ko sila muling sisirain, sapagkat ako'y Diyos. Hindi ako naparito upang magwasak. Sa makatuwid, hindi magsasawa ang Diyos pagmalasakitan at tanggapin tayo. Kaya nga si Jesus Nazareno sa Ebanghelyo, patuloy niyang sinusugo ang kanyang mga alagad, lalo na sa naligaw na bayan ng Israel. Ang Israel na unang tinawag, unang inalagaan, unang minahal, ngunit matigas ang puso at patuloy na nagkakasala at lumalayo sa Diyos. Mga kapatid, ang isang pusong matanggapin ay pusong kawangis ng Diyos. Tayong lahat, anuman ang ating nagawa, patuloy tayong tatanggapin ng Diyos. Patuloy tayong bibigyan ng pagkakataong magbalik loob at magbagong buhay. Magsisi. Ialay natin ang kasalanan natin upang panibaguhin at matanggap tayo muli. Sayang, sayang. Sabi nga sa Ebanghelyo, may mga tatanggi. May mga magtataboy sa alok ng Panginoon. At wag natin sisihin ang Diyos sa bandang huli. At wag tayo magsawang tumanggap. Wag tayo magsawang magmalasakit at mag-alok ng kabutihan. Minsan iba sa atin, sasabihin, pagod na akong magmahal. Pagod na akong magpatawad. Pagod na akong gumawa ng mabuti. Sayang kasi. Wala pong sayang, mga kapatid. Kaya nga siguro San Benito, lagi niyang pinapaalala sa kanyang mga monghe, tumanggap tayo. Magpakabuti tayo. Anong sabi sa Ebanghelyo? Pag hindi tinanggap yung ginawa nating mabuti, babalik sa atin. Nakatanggap na ho ba kayo ng regalo? No? Na hindi tinanggap? Baka iba sa atin, masaya pa pag hindi tinanggap kasi balik din naman sa atin. No? Naalala ko po noon, no? May bibigyan ako ng isang matandang pari. No? Bagong pari pa rin ako noon. Aaminin ko noong time na yun, nung pinagmisa po namin yung matandang pari, halos hirap kaming makakuha ng pang-alay. Pero awa ng Diyos, may pang-alay ho kami. Pero nung binibigay ko po doon sa matandang pari, sabi niya, alam kong walang-wala kayo, nag-uumpisa pa lang kayo, wag na. Di natuwa po ako kasi yung binigay ko sa kanya, binalik din niya sa akin. Kaya mga kapatid, wag nating isipin sayang kung ano man ang ginagawa nating mabuti. Sapagkat
iyon pa rin ay babalik sa atin. Hindi man ito tanggapin, hindi man tumaunawaan ng ibang tao, nauunawaan ito at tatanggapin ito ng Diyos. Kaya't ang pusong matanggapin, ang pusong hindi nagsasawang gumawa ng mabuti, mag-alok ng awa at malasakit, ay pusong katulad ni Jesus Nazareno. Kaya't ipagdasal natin ng bawat isa na tayong lahat magkaroon ng isang pusong laging tumatanggap, isang pusong laging nag-aalok ng kabutihan ng Diyos.